para sa pamilya ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk. Be informed. Be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Apo, gusto mong sumama mag-walking-walking? Opo, Lola. Sama ako. Gusto ko talaga kasama ka mag-walking kasi mas masaya. Bakit po ba kayo nagwo-walking? Maraming benepisyo sa pisikal at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina. Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola. Siyempre naman, lalo na at kasama kitang mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at syempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin, magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos.
Pagpalang araw pong muli sa lahat at ngayong umaga ay muli nating pagbubulayan ang mga salita ng Panginoon. Ngayon naman ay inaanyayahan ko kayong samahan akong basahin ang bahagi ng aklat ng Daniel. Daniel chapter 3 verses 17 to 18. At ang pamagat ng ating short reflection ngayong umaga ay ang even if logic. The even if or the logic of even if. Ibig sabihin ay higit pa sa resultang inaasahan. Isang relasyon ang pinapahalagahan natin sa Diyos. So babasahin ko po Daniel chapter 3, talatang 17 hanggang 18. Ganito po ang sinasabi. Kung itatapon niyo kami sa nagniningas na hurno, ang Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin. Ililigtas niya kami sa inyong kamay. Ngunit kahit, dito natin kinuha yung ating title, no? Ngunit kahit o even if. Ngunit kahit hindi niya kami iligtas, tandaan ninyo, mahal na hari, na hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos o sasamba sa estatwang ginto na ipinatayo ninyo. Kumusta po ang puso natin ngayong umaga? Yan. Mahalagang alamin ko ano ang kondisyon ng ating mga puso. Kahapon kasi pinag-usapan natin ang pagtitiwala. Di po ba naalala natin sa ating pinag-usapan kahapon? So, meron tayong angkla in the midst of the storm. No? Yung ating pananampalataya, ang ating pag-asa kay Kristo, sa ating Panginoong Jesus. Pero aminin po natin, madali pong magtiwala kapag pabor sa atin ang sitwasyon. Di po ba? Madaling mag-amen kapag may sagot ang panalangin. Halimbawa, nag-pray tayo kahapon. Tapos kahapon din, ibinigay ng Diyos yung hinihingi natin. Di agad-agad, praise the Lord, di ba? Amen kaagad tayo. Pero ang tanong ay, paano kung ang langit ay tila tahimik? Parang si Lord hindi mo makitang gumagalaw. Paano kung ang hinihingi mong himala ay hindi dumating sa oras na inaasahan mo? Magandang katanungan yun, di ba? Ngayon, dito pumapasok yung tinatawag nating even if logic. Pero kahit yan. Ngunit kahit. Ito yung uri ng pananampalataya na hindi nakatali sa resulta o sitwasyon. Hindi nito tinitingnan kung ano ang nangyayari. Ito'y nakatali sa karakter ng Diyos. No? Nakatingin ka sa katangian ng Diyos. Sino ang Diyos? Hindi ito yung if, then na klase ng faith ng marami. No? Yung bang sasabihin, Lord, kung gagawin mo ito, maglilingkod ako. No? May condition. Ito po ay isang even if commitment na ating pinag-uusapan. Now, balikan po natin yung ating binasa kanina. Isa ito sa pinakamatapang na sandali sa kasaysayan ng Biblia. At hinahangaan ko talaga itong tatlong kabataang lalaki rito, si Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya nga po pinangalan namin ang misis ko sa aming anak, nag-iisang anak lang naman, Shadrach. Dinagdagan lang ni misis ng pangalan ko, Emmanuel. Kaya Shadrach Emmanuel. Kasi talagang habang binabasa ko ang karanasan nitong kabataang lalaking ito, tatlo sila Shadrach, Meshach, Abednego. Kami Shadrach lang, hindi na nabigay ng Lord yung Shadrach at hindi na naibigay ang Meshach at Abednego. Shadrach na lang. Okay lang yon. Pero ito, yung tatlong kabataang lalaking ito, kahanga-hanga sila no? Na mapapansin mo, sa bahaging ito ng Daniel chapter 3 verses 17 to 18 ay
nakatayo nga sila sa harap ng isang naglalagablab na pugon o furnace dahil tumanggi nga silang sumamba sa rebulto ng hari na tinayo, no? Si King Nebuchadnezzar. At ang sabi nga nila, kayang-kaya kaming iligtas ng Diyos na aming pinaglilingkuran. No? Sa harapan sila ng mainit na pugon. Sinasabi nila doon sa hari, kayang-kaya kaming iligtas ng Diyos na aming pinaglilingkuran. Pero kahit, eto na, even if, kahit hindi niya gawin, even if He does not, hindi pa rin kami sasamba sa inyong mga Diyos. Pag-isipan po natin yon ng malalim. No? Hindi nila sinabing, ililigtas kami ng Diyos kaya hindi kami takot. No? Para bang katulad ngayon, ang bahala ang Diyos, di kami takot dahil kami ay bubuhayin ng Diyos, itatawid kami ng Diyos sa krisis na ito. Yan yung kuminsan mga positibo nating sinasabi. Pero hindi yun ang sinabi ng tatlong kabataang ito. Ang sabi nila, alam naming kaya niya kaming iligtas. Kilala nila ang Diyos kung sino siya. Siya ang great provider, siya ang great healer, siya ang ating Diyos na nag-iingat ng ating mga buhay. Binibigyan niya tayo ng tagumpay sa lahat ng sitwasyon. Pero pakinggan niyo po sila ha. Ganito nga yung pagkakilala nila sa Diyos. Alam naming kaya niya kaming iligtas. Pero kahit mamatay kami sa apoy na ito, sapat na ang Diyos para sa amin. Grabe, no? Alam niyo po, ang tunay na pananampalataya ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng gusto natin mula sa Diyos. Ito po ay isang commitment. Commitment natin sa Kanya bilang isang persona, hindi bilang isang vending machine. Madalas po kasi, mahal lang natin yung mga kamay ng Diyos, yung mga biyaya niya, yung mga binibigay niya sa atin. Pero hindi natin mahal ang Kanyang mukha, yung Kanyang presensya. Kung ikaw ay isang magulang at yung anak mo lumalapit sa iyo at laging nakatingin sa kamay mo, matutuwa ka ba? Di ba? Mas masarap naman yung tinitingnan kanya sa mukha mo at kinakausap ka niya, minamahal ka niya, nilalambing ka, niyayakap ka, di ba? Kesa naman doon sa lalapit na lang sa iyo, lagi na lang nakatingin sa bulsa mo, sa pitaka mo, sa kamay mo, kung anong ibibigay mo sa kanya. Now, bakit napaka-powerful ng even if, ngunit kahit, pero kahit? Bakit nga ba powerful yan? Dahil dito natin napapatunayan na ang ating kagalakan ay hindi circumstantial. Kapag nag-decide ka na, halimbawa ang goodness ng Diyos, halimbawa ay nasa isang sitwasyon ka, sa panahon natin ngayon, halimbawa tumataas ang presyo ng fuel, iniisip mo na paano ka pa magpapatuloy sa pagbabiyahe, tumataas ang pamasahe, ang mga bilihin, mga basic commodities talaga namang wala nang hindi na natin alam kung ano mangyayari sa darating pag mga araw o linggo o buwan. Kapag ka ikaw ay nag-decide na ang goodness ng Diyos ay hindi nakadepende sa iyong current situation, doon mo lang matatalo ang iyong takot. Di ba? Isipin mo ito. Kung ang saya o galak mo ay galing lang sa promotion or sa pag-angat ng negosyo, pag hindi nangyari yun, halimbawa na-bypass ka sa promotion, nalagpasan ka nung bago lang, biglang ipinopromote ng manager na siya na ang program supervisor, halimbawa, no? Hindi mo matanggap yun kasi nauna ka sa kanya. Wala talaga, babagsak ka, di ba? Kasi nandun yung galak mo, nasa promotion. O kaya nandun sa negosyo mo na umangat, paano kung bumagsak? Di ba? Nandun yung kagalakan mo pag umaangat. Di pag bumagsak ang negosyo, hindi kumita ang negosyo, malungkot ka na rin, wala nang pag-asa. Kung ang peace mo, kapayapaan mo'y galing lang sa malusog na katawan, halimbawa lang, siguradong guguho ang mundo mo sa isang bad medical report. Kapag ikaw ay nagpa-examine na, at inaasahan mo favorable yung result, paano kung hindi favorable? Kung nakaangkla ka lamang doon sa malusog na katawan. Pero kapag sinabi mong, Lord,
mabuti ka dahil ikaw ang Diyos, hindi dahil maayos ang buhay ko. Sigurado ako, pag dumating ka sa ganung level, nawawalan ng kapangyarihan ang krisis na saktan ka. Nawawalan ng kapangyarihan yung sitwasyon na nagpapahirap sa iyo, yung karamdaman mo na tinataglay hanggang ngayon. Nawawalan ng lakas yan. Pag ang sinabi mo, Lord, ikaw pa rin ang aking great healer, ikaw pa rin ang nananatiling Diyos na aking sinasamba, hindi dahil maayos ang buhay ko, kundi nananatili kang mabuti dahil ikaw pa rin Diyos. So pag nangyari yan, hindi ka nahawak sa leeg ng iyong mga problema. You are no longer a slave to your outcomes because you are a child of the provider. Now, ang even if, pero kahit, ngunit kahit, hindi po naman nagsusurrender. Hindi ibig sabihin na pagsuko na yan, no? Na para wala nang kawalan ng pag-asa to. Hindi po, ito ay isang ultimate form of confidence. Sinasabi mo sa sitwasyon mo, you don't define my God defines you. Ang Diyos ang naghahari, hindi ang sitwasyon na kinalalagyan ko. Ngayon, sa katahimikan ng iyong puso, ka HNP na nakikinig ngayon, gusto kong tingnan mo yung pinakamalaking sana sa buhay mo ngayon, di ba? Yung bagay na ipinagdarasal mo na ng matagal, sana Lord, yung mga ganun natin. Sana Lord, pagpalain mo ang aking trabaho, sana Lord, pagpalain mo pag-aaralan ko, sana Lord, mga sana natin, pagkatapos subukan nyo pong ilagay o ilapat natin yung even if, no, na ating pinag-uusapang logic. Subukan natin sabihin yung mga ito. Kahit hindi makuha ang promotion na inaasam ko, God is still my provider. Kahit hindi umangat ang negosyo ko o ang kumpanyang ito o ang opisinang ito ng gobyerno, hindi ang kumpanyang ito, hindi ang trabahong ito, hindi ang aking negosyo, ang source ng buhay ko. Kahit hindi pa dumating ang the one o ang partner na hinihiling ko dun sa mga single na nakikinig ngayon, God is still the lover of my soul. I am complete in Him. Kumpleto ka dahil kay Kristo. Yun ang mahalaga. Whether you are married or single, hindi totoo yung sinasabi ng marami, magkukumpleto ka lang pag nagkasawa ka na. Hindi naman permanente ang asawa eh. Kung yan ang nagkukumpleto sa'yo, kawawa kapag iniwan ka niyan, di ba? Ang Panginoon pa rin ang ating kalakasan, ang supisyente sa lahat ng ating buhay. Kahit hindi agad gumaling ang karamdamang ito, Lord, God is still my healer. Kaya ba nating sabihin yun? And His grace is sufficient for me. Ibig sabihin, kikilos pa rin ako, gagalaw pa rin ako. Alam niyo, mahalaga pong sabihin o isulat natin sana ito, no? Dahil ang pagsusulat na ito o pagsasabi ng ganito ay isang deklarasyon po ng giyera laban sa pag-aalinlangan o takot na nararamdaman natin. Binibigyan niyo po ng hangganan yung kapangyarihan ng iyong problema. Yun yung aking naisbigyang diin. Tinatapos mo yung pagsakal sa iyo ng iyong sitwasyon. Sinasabi mo sa sarili mo na ang relasyon mo sa Diyos ay hindi mababali ng anumang panlabas na kaganapan. Bilang pagtatapos, gusto kong sabihin, tandaan po natin ito. Noong nasa krus si Jesus, tila parang hindi siya iniligtas ng Ama sa paghihirap. Mukhang hindi ginawa ng Diyos yung himala sa paningin ng tao. Pero dahil sa sakripisyong iyon, doon tayo nagkaroon ng pinakamalaking tagumpay at yun ang ating kaligtasan, kapatawaran ng ating mga kasalanan, buhay na walang hanggan, kasiguruhan na matapos man ang buhay natin sa mundo, makakasama tayo ng Panginoong Hesus sa walang hanggan. Minsan yung even if ng Diyos ay may mas malaking plano kaysa sa ating what if, di ba? Magandang pagbulay-bulayan po natin itong puntong ito. Ang tanong ko lang sa inyo ngayong umaga, ano yung isang bagay na kinatatakutan mong hindi mangyari? Kaya mo bang sabihin sa Panginoon ngayon na, Lord, kahit hindi yan mangyari, kahit hindi mo iangat ang negosyo, o kahit na magkanda hirap-hirap ang aming kumpanya, o kaya naman ay kahit yung sakit ko hanggang ngayon, di pa rin nawawala, ikaw pa rin ang aking Diyos. Magandang isulat po yan, no, sa inyong mga journal o may mga notebook kayo.
Maganda po na maging bahagi ito ng inyong buhay sa bawat araw. Ang Diyos ay nananatiling Diyos. Ang Diyos ay mabuti dahil siya ay Diyos, hindi dahil maayos ang ating buhay. Ako po muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Eman Aquino. Pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. O Panginoon naming dakila, purihin ang ngalan mo magpakailanman. Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa aming mga buhay, ikaw lang ang papupurihan. Sa iyo kami umaasa, sa lahat ng aming kailangan. Sa mga tukso kami ay tulungang lumayo. Sa mga kasalanan kami ay patawarin. At patawarin namin ang nagkasala sa amin. Sa araw-araw ay ikaw lang ang susundin. Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. Ikaw ang aming pag-asa sa bawat problema at kabigatan. Ayon sa iyong mabuting plano at kalooban, makakaasa kami ng kasagutan at bibigyan ng kalakasan at kagalakan. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. Sa Diyos ay sama-sama nating ilagak ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat. Kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa ating programang Hardin ng Panalangin at lahat ng ating kahilingan ay dinadala po natin sa presensya ng Diyos. Sama-sama po tayong manalangin ngayong umaga. Mapagpalang Ama na nasa langit, kami ay muling dumudulog sa iyong banal na trono. Inaalala po namin ang kapakanan ng aming mga kababayan na naninilbihan sa ibayong dagat. Ngayong panahong ito, lalo na sa lugar ng Middle East, marami po kami mga kababayan ang naapektuhan ng giyerang ito na nagaganap. Dalangin namin sa anumang kalagayang naroon sila ngayon. Patuloy niyo po silang ingatan. Dalangin namin patuloy na makatagpo kanila, makita nila ang presensya mo sa gitna ng
kaguluhang ito na nangyayari ngayon sa aming panahon. Nananatili kang Diyos at hindi kami mawawala ng pag-asa dahil ang pag-asa namin ay Ikaw, Panginoong Hesus. Ang dalangin lang namin ay patuloy mo pong ilayo sa anumang pahamakan, may mga mahal sa buhay. Dalangin namin na sa panahong ito'y lalo pang maging mas malalim ang kanilang pakikipagrelasyon sa iyo. Tinataas din namin ang anumang mga ginagawa o programa ng aming pamahalaan upang tulungan itong aming mga kababayan sa kanilang kalagayan sa repatriation program ng OWA. Dalangin namin patuloy mo pong sasamahan ng bawat isa. Naway maging maayos, mabilis ang pagpa-facilitate nito at dalangin naming makauwi sa aming bayan o sa aming bansa, sa kanilang mga pamilya, bawat isang aming mga kababayan ito. Pinupuri ka namin sa pag-iingat mo rin sa iyong mga gawain dyan sa lugar na yan. Napakarami po ang gawain niyo po, ang pagbabahagi ng iyong salita, ang iyong mga lingkod na nariyan sa lugar ng Iran. Dalangin namin patuloy mo silang iingatan, Panginoon. Sa kabila ng ganitong conflict ay magpapatuloy ang layunin mo sa buhay ng iyong mga. Pinupuri ka namin sa umagang ito, ganun din sa aming mga tagapakinig. Kasama namin ngayong umaga, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. At tinataas ko ang kalagayan ni Elsa Senon, kasama ng kanyang pamilya at ng kanyang mister, ang kalusugan ay kanilang kailangan. Nanay Vicenta Tolentino, patuloy mong ipagkaloob ang magandang kalusugan sa kanya. Kasama rin si Ate Gloria de la Cruz, ang kanyang mga anak. Itinataas kong patuloy sa awa at biyaya mo, Panginoon. Sasamahan niyo po si Gary, si Gilbert, si Gladys at si Gail. Kasama na rin si Grace. Tinataas ko po sa iyo sa mga oras na ito. Ang Spiritu Family, si Mercy, pagpalain mo sa kanyang pagtitinda. Si Jerry, bigyan niyo po siya ng maayos na kalagayan ng kanyang kondisyon, ng kanyang blood pressure. Salamat, Lord, at medyo umayos na yung pamamaga ng kanyang paa. Si Merari Lay, sa kanyang exam, sasamahan niyo siya sa mga oras na ito. Kasama na rin si Paul sa kanyang application sa work. Si Mark, yung kanyang nararamdamang sakit. Siya Tika, sa ngalan ni Jesus, ay magkaroon ng kagalingan at maging itinataas ko rin sa oras na ito, Panginoon, si Glenda. Patuloy niyo siyang bigyan ng lakas at kalusugan. Sama si Kuya Boy, si Ate Feli, sa kanilang kalagayan, Panginoon, sasamahan niyo po sila. Salamat din po sa Hapalya family, kay Michael John, pagpalain niyo po siya. At sa Avino family, patuloy kong itinataas sa iyo ang buhay ng bawat isa, si Lovelia Bagayana, si Gianna, Mina Albunag, si Arthur Buendia, tinataas ko po sila sa iyo, Panginoon, si Juliet Timogan, si Danny Morelos, Ate Mavic, si Nanay Ching, si Randy Delgado, at kasama na rin si Willie Barte, at si Matthew, si Nona, si Hani, si Hazel at si Lucas. At patuloy mong bigyan ng lakas at kagalingan ng bawat isa. Si Fatty Olivo, pagpalain niyo po siya sa mga oras na ito, maging si Liwayway. Dalangin kong patuloy niyang maranasan ang kagalingan ng lakas mo, Panginoon. Liwayway Ramirez. Pagpalain niyo po si Ate Baby Adriano, si Daphne Ignacio, salamat sa kanilang mga buhay, Panginoon, ang buong pamilya nila iyong pagpalain. Ang Ibarra family, si Elise, salamat sa kanyang buhay, Panginoon. At kay Dolores Gamban, salamat po. At sa Arieta family, Panginoon, ikaw ang Diyos sa kanilang buhay. Iyong biyaya ay patuloy na tanggapin ng bawat isa ngayong umaga. Lahat ng ito, dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio.
Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit sa banal niyang harapan, at ang ganap na pag-ibig ay ating makakamtan. Ilan ang pangako niyang kalooban. Tayo na't manalangin bawat panahon. Tayo na't pagpalain, hanapin ang Panginoon sa hardin ng This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita.